Hello mga ka-chess-trap, and ngayon ay ito yung board 5 ng India. So ito yung round 9. So sorry pala na na-late ako ng upload. Then kasi na-busy ako, no. Then marami ding mga tournament. So ito palang board 5 ay laro nila Grandmaster Praggnanandha. So sikat din ito sa India. Then si GM Liu Yan. So from China. So ito yung pambato nila. And puti dito si Grandmaster Praggnanandha, then black naman si GM Liu Yan. So Praggnanandha played e4, e5, so parang e4, e5 or king's pawn. Then knight f3. Then dito ay knight f6 si Liu Yan. So parang agresibo talaga. So itong knight f6 ay parang Petrov. Yan, so agresibong variation ito. Then mamaya ba may mga gulo-gulo or complicated. Then dito ay nag d4 si Praggnanandha, so mainline lang. Knight takes e4, so mainline din naman. Knight takes e5, d5, so knight d7, so mainline din. So capture, so bookline na bookline, so bishop takes, bishop e7, so developing lang. Then prepare na magka-castling. Yan. So dito bishop d3, so mainline pa rin, pinaka mainline. So bishop g4, mainline na mainline, h3. So ito talagang h3 ay mainline talaga. So ito yung pinaka top of the choice. Then bishop h5, castle. So g4, so knight d7. So itong knight d7 no ay parang wala na sa bookline, or parang ano na ito, sideline na lang. Pero still good pa rin ito knight d7 kasi developing with threat sa e4. Pero ang pinaka mainline talaga dito ay nagka-castling lang. Yan. So kapag naman mag rook e1, so centralize the rook and protect the pawn. So aya na tsaka na mag na knight d7, then followed by c3 mamaya, then magka queen b3. So yan yung idea. So dito nag knight d7, so may g4 na kagad, bishop g6, so challenge yung bishop. Then dito bishop f5, so good move yung ginawa ni, or parang novelty. So may linya din dito na bishop a5 din. Yan. So dito bishop a5, or I mean sa black. So dito nag bishop f5. So ang ideya ng bishop f5 kapag kinapture, so may capture, so may dalawang pawn na sa 5th rank, so delikado para sa black. Then may king h2, so or king h1 dahil wala nang right squared bishop, then atakihin yung king. Yan kapag kumasling yung black dito. So dito ay nag c6 lang. Yan, so hindi mo na kinapture. Then ang idea ng c6 ay mag queen c7, so ito naman yung pawn atakihin sa e4. So dito nag bishop f4 kagad. Yan. So parang kapag mag queen c7 kasi queen b6, so may idea na magkakasling. Din ito ding bishop f4 ay prepare na mag preventing to castle or threat na kagad sa queen side, or may parang sniper kaagad. So dito kinapture ni Liu Yan, g takes f5, so medyo may dalawang pawn na sa 5th rank, then medyo delikado sa black. So dito nag queen b6, so threat yung pawn and preparing na to castle. So nag queen e2. Yan, so baka may nakita sa inyo capture to, no? Pero yan ay poisonous pawn, so may rook ab1 lang, so may bawi naman. So kapag naman kinapture ito, so capture lang, so uncastle na yung king. So kapag mag-castle naman dito, may rook, threat pa yung knight. So kailangan mo na mag knight b6. So knight b6,
example knight b6. So mayroon lang f6 lang, no. Yan, so hindi makakasol yung black kasi kapag kumasling dito, threat pa yung bishop. Yan, so hanging. So dito queen e2 hindi capture, nag c4 lang, nag-castle. So c4, tira ng puti. So may mga bukas na talaga kasi itong king ay kumasling sa queen side. So hindi kasi makapag-castle yung black sa king side kasi delikado, may king h1 then rook g1, so may dalawang pawn pa, so may mga f6 mamaya. So dito kinapture yung c4 pawn, queen takes c4. So dito nakipag-exchange na si Liu Yan. So dito ay kinapture ni Pragyananda, pero dito pwede rin mag queen c1, pero mukhang itong rook ay hindi na matagal pa ma-connect and hang pa yung knight. So yan yung medyo parang alamin mo muna yung correct answer or mas magandang variation, kasi kapag umalis lang yung queen na dyan lang sa e2, then threat yung bishop, so makakain. So kaya kinapture na ni Pragyananda, capture knight g5, bishop e3, g3, so bishop e7, so balik lang. So hindi ko alam kung bakit bishop e7. So ang idea nitong bishop e7 ay preventing to f6. Yan, so malakas kasi itong coming na f6 and knight g5, so yan yung malakas. So kapag naman bishop e7, so kakapture na ito, then sample lang mag knight g5, so rook f8, so imagine nyo na lang, no. So may e6, so capture or knight takes, so fork. Yan, so fatal na, kaya kinapture, bumalik lang, rook e1. Yan, so rook fe1, so may threat talaga sa e-file, then may prepare na to push sa e6, so delikado sa black. So dito nag knight c5, rook e2, so angat lang, then mag filing up mamaya yung puti. So nag knight d5, knight d5, rook d5, sorry. So magro-rook left. Yan yung idea ng black. So ito naman yung atakihin sa e4 pawn, e5, so pwedeng mag f6 pero may mga bantay yung pawn. So dito ay nag rook c1 si Pragyananda, then f6, so bishop h4, then bishop d8. So idea nitong bishop d8 ay dito naman ilalagay yung bishop. Yan, so para i-threat yung pawn sa e4. So dito nag rook c4 lang, so preparing to rook g4, so threat yung pawn sa g7. So dito kinapture, then rook g1, then rook g4. So ito kasing pawn ay pinapahinog, then may threat pa sa g7. So kapag naman kinapture itong bishop, then may knight takes h4 lang, pero dito ay mukhang slightly advantage yung black kasi yung knight ay nasa malapit-lapit sa center, kasi itong knight medyo sa flank. Yan, so dito ay itong pawn ay dead pawn na yan, parang dead pawn. So kahit protektahan niya ito, may capture naman sa g7, so magkakaroon ng controlling to 7th rank. So ang ginawa ni Liu Yan ay nag bishop, nag knight g5, bishop f6. So pagka bishop f6, then nag knight g5 na si Pragi or si Pragyananda, so tawagin na lang siyang Pragi.
So pag knight g5, nag h6, then nag knight c7, I mean f7. So dito ay nag rook f8, then good pa rin. So capture, 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 then knight d3, then rook d7. So mas maganda daw sana no knight d3, pero still playable pa rin yung rook e7, so preventing na mag rook g7, so controlling the 7th rank. Then dito ay rook d7, rook g6, so threat yung pawn sa f6, so nag knight d3, yan. Then hindi naman ito basta makakain dahil may rook. Then nag rook dito, so ika-capture na yung rook para magkaroon na talaga ng controlling sa 7th rank. So dito nag knight f4, so threat yung rook, rook takes d7, so kapag kinapture to, so may f takes g6 lang, so good move. Kapag kinapture na may push, ayan, so hindi makapag ganito kasi may simpleng kain. So ang ginawa, nakita yan ni Grandmaster Leo yan, so kinapture muna ito, then may rook g7. So dito ay kung sa engine pa draw, pero para sa human, so parang winning yung black, I mean puti, kasi nakakontrol ng 7th rank. Pero kapag i-analyze talaga natin, so may tatlong pawn, so dalawang pawn lang dito. So porsadong king c8, so kapag kasi umangat, so makain itong pawn sa b7, so wala na. Then kasunod na itong h7, so nag king c8, king h2, yan, protect sa h4, I mean h3. So king h2, angat, knight h5, so check or threat yung rook. So nag knight rook h7, knight f5, then h4, yan. So magkaroon na ng pass pawn, must be push, pero sa gilid. So dito ay nag rook d8, so nag rook d8 dito, mag rook d4 or mag rook d2, so controlling na sa 7th rank. Then dito nag rook f7, so atakihin na yung pawn sa f6, then mamaya mag knight g4 or mag knight g8, so threat. So dito ay nag knight h5, then knight g4, so threat na. Then may karoon ng rook d4, so capturein din itong pawn, so threat yung knight, then may capture pa dito sa pawn. So ang ginawa, capture, pero may analysis ako na pero f3, pero mukhang blunder kasi may rook dito lang. Yan, kung may katanungan kayo bakit hindi in f3, para ito ay makakain na. So dito nag knight takes f6, rook takes h4, check muna in between move, king g2 of course kasi check, knight takes f6, rook takes f6, so may pass pawn yung puti, pero kaya yan abulin ng black, or may rook f4 lang, so rook behind the pass pawn. So dito ay drawish pattern or drawish endgame. Dito nag rook f4, so threat yung pawn, rook f7, so controlling lang sa 7th rank. Then may idea na mag f6, so magro-rook e7, so kakainin itong pawn. Yun yung idea ng endgame techniques. So king g3, I mean a5 muna, so para magkaroon na siya ng a4, so parang advance pawn, and mamaya sa endgame magagawan ito ng pass pawn. So king g3, then king b8, yan, ang diyan ng king b8 ay dito na i-active yung king. Yan, so sa endgame talaga ay king must be active. So dito sa g6, then mag king c7, kasi dito yung king ay hindi maka king d7 kasi may rook nakakontrol.
So dito nag F6, A4, Rook F8, so check. So persadong dito or King F7. So kapag kasi mag-King F7, so ang lapit na ng King, so alam na idea, so magki-King D6 or King G6. Then mamaya magro-Rook E8, then capture itong pawn sa E4. Then ito ay Jewish pattern talaga. So Rook E8, I mean King E7 yung pinili. So dito siya mag-activate yung King. Rook E8, so pinakapture na yung pawn sa F6 kasi ano lang yan, makakapture talaga yan kasi yung King ay hindi makalapit kasi nakakat yung Rook sa F4. Yan yung mga technical ideas. So Rook takes F6, Rook takes E4, King B6, so ano na, King must be active, pero dito ay still nakakat pa rin yung King, so hindi pa muna siya maka-active. So dito ay nag F4, so create na mag-pass pawn. Yan ang lapit na ng King. Dito ay mukhang mahirapan yung King kasi nakakat pa yung Rook, then may dalawang pass pawn pa nakabantay, so hindi makabasa-basa makapromote yung black. So dito ay nag-Rook D6 na lang, so hoping na mag-Rook D1 siya or Rook dito para may tapyas naman siya dito sa pawn para mag-pass pawn na talaga itong A4. Then the idea na rin sa Rook D1, mag-Rook F2, so Rook behind the pass pawn. So dito ang ginawa, Rook E2 lang, control lang sa second rank para hindi maka-Rook dito. So ito kasi yung malakas, Rook D2. So dito may Rook D1, so Rook behind the pass pawn. Then F5 para may puntahan yung King. So dito naman sa E4, tatakbo yung King. So may Rook na shield. So Rook G1, check. Then King F4, Rook F1, King G5. So dito ay nag King C5 na si Pragnananda. So pakita ko lang sa inyo, no. So ang the best move talaga dito ay King C7. I mean sa puti F5 or King C7. So black to move pa. Ang gagawin lang ng black dito ay A3 lang. So drawish or slightly advantage lang yung puti. Then kapag kinapture may Rook D6 or C5, so create na ng pass pawn kasi itong idea ng A3 para mawalan ng control sa C3. Yan, para magkakaroon siya ng pass pawn, magkaroon din ito ng pass pawn. So magkatatakbuhan or racing. So dito ay balik lang natin, no. F5, so Rook G1, King F4, so Rook F1, so King G5, then dito King C5 ang ginawa. Pero dito ay lamang na yung puti kasi sa engine. So may F6 na kasi coming, then itong King ay hindi makalapit and hindi makatulong sa pass pawn or sa Rook dahil nakakat. Ayan, so matindi talaga yung King ng black. So dito ay nag F6, King D4, so hoping na magkaroon ng King dito. So may mga kulikot siya or kurot-kurot dito sa Rook. Then King G6 lang, inangatan lang para may F2. So King D3, so threat na yung Rook. So Rook G2, ayan, para wala ng check sa King sa G1, sa G6. So dito ay nag B5, so hoping na magkaroon siya ng isang pass pawn. So ito kasi dalawa, so may exchange yung isa. So F7, so B4, so followed by C5 na yan. Pero dito ay advantage na talaga yung puti kasi may pawn, then protektado pa ng Rook. So kapag masacrifice yung Rook, so may simpleng capture lang. Then may mga ano lang, takbo lang ng King.
So dito ay nag rook g5. Yan. So para walang c5, no? Kasi kapag c5 sa c4. Pero dito ay advantage na talaga yung puti. So kinapture na ni Leo yan. So hindi niya na kinaya yung pawn sa f2. So capture. Baka may nakita siyang mga king c2. So kakainin itong pawn. So dito ay nag king c2 talaga. Pero may rook g2 lang. Ayan yung masaklap. Kasi nakaprotect. So sa inakalang may pass pawn yung black. So dito king b1, wala nang magawa. a3, capture. So naka control na sa 7th rank. So c5, so sa inakalang may mga pass pawn or may magiging pass pawn ito kasi hindi malalapitan ng king. So nag c4, king d6, c3, so king c4, c2, then dito ay nag rook g1 lang. So ang ideya ng rook g1 ay check. So kapag tinakip yung pawn, may simpleng capture lang. So yan yung naging laro nila. Pero dito ay kapag naman may isang variation, pakita ko lang, mag king b2 para kapag mag push or kakainin lang ito para may mga push naman. So kahit may pa rin, may king b4. So kain pa rin itong pawn sa e5. So ang naging laro nila Pragi ay rook g1, c8, check. Yan. Then capture, then may king b4. So nasa gilid talaga yung pawn, pero yung king naman ay hindi dito nakapwesto. So kailangan dito sa kanyang teritoryo. So kapag king b2 capture, so may pawn na pass pawn. So hindi na yan mapupuntahan ng king or malalapitan. So ito yung laro nila Pragnananda at ni Leo yan. So sa board 5 ito, so analyze ko baka bukas yung board 6 nila. So nanalo dito si Pragi, and yung Team India ay may score na 1. So tabla yung first, second, third at saka fourth. So yung fifth ay panalo. So panalo si Pragi. So tingnan natin yung 6th round, I mean board 6. So ito lang yung video ko sa ngayon, and don't forget to like and share and subscribe sa aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. So ito lang yung nag-end yung video ko, and God bless and goodbye.